Isang matandang kamag-aral. Daling na, baka mahuli tayo! Ano ang ginagawa ninyo sa itong oras ng umaga? Naku! Hindi nyo maaaring gawin yan! Hindi ko maintindihan. Ano? Hindi kami ang... Pero Mrs. Sandali nga lang. Sinong tinatawag mong misis? Ay, Magsalita ka ngayon. Sinong tinatawag mong misis? pasensya na kayo. Sige na, payagan mo na akong ilagay ang mga gamit ko sa kwartong ito. Ayoko! Pero meron akong papeles dito. Alam kong merong darating na bata pero wala akong alam sa mga bagahin yan. Huwag niyong ipapanik yan dito. Hindi maaari. Sinabi ko na hindi maaari. Ha? Isang kama mula sa France. Ang ganda ng stand. Mukhang merong darating sa dormitoryo. Mukhang galing sa mayamang pamilya. Pero, saan naman nila ilalagay lahat yan? Ewan ko. Isa itong dormitoryo. Alam mo ba yon? May mga gamit na ang kwarto at walang sino man ang nagdala ng mga gamit na ganyan dito noon. Kakausapin ko sila. Yan ang patakaran ng dormitoryo ito. Hindi maaari ang gusto mo na kailangan sumunod kayo. Pero Mrs. Sino ba ang tinatawag mong misis? Sino ba talaga? Hindi. Oo, tama yun. Oo, meron bagong papasok sa klase natin. Tama ka. Isang taon din huminto sa pag-aaral ng batang yun. Ibig sabihin, matanda sa atin na isang taon yung bata? At alam niyo ba, mayaman talaga ang pamilya niya. Mukha nga talagang mayaman. Meron yata silang oil field o kung ano man dun sa Texas. Hindi rin naman magaganda ang gamit na yan eh. Ano? Pero bakit naman hindi siya nag-aral ng isang taon? Hindi ko alam. Baka naman nag-aral siya dun sa England. Oo, malamang nga. Mayaman naman sila eh, may karapatan. Magandang umaga sa inyo, mga bata. Bago ko umpisahan ang pagtuturo, ipakikilala ko sa inyo ang inyong bagong kamag-aral. Halika, pumasok ka na. Ang ganda niya. Oo nga. Tumahimik kayo, mga bata. Ito si Leonora Penton. Isang taon ang tanda niya sa inyong lahat. Dahil hindi siya pumasok ng isang taon, mula ngayon kaklase niyo na siya. Maliwanag ba sa inyong lahat? Ako si Leonora Fenton. Natutuwa akong mapunta sa klase niyo. Ang ganda-ganda niya. Isa lang siyang batang nanggaling sa mayamang pamilya. Yung damit niya wala sa uso. Sige, Leonora. Umupo ka na doon, iya. Opo, Sir Herman. Ang lahat ay dapat matuwa na nandito siya sa klase ninyo dahil magaling siya sa mga tula at nobela. At maraming beses na ang mga gawa niya ay sinalin sa libro sa eskwela ang ito. At siya'y kahanga-hanga. At mismo ako ay gusto ko ang kanyang mga gawa. Ang galing! Judy, mukhang siya ang mga kalaban mo. Opo! Judy? Kumusta, Miss Fenton? Mga bata, magbabasa tayo ng tula para sa pagsalubong natin kay Miss Penton. At magsipaghanda kayong lahat. Miss Fenton? Tawagin niyo akong Leonora. Magkaklase naman tayo. Siguro ikaw si Judy, no? Oo. Nabasa ko ang ginawa mong tula sa school book. Ang ganda talaga ng sinulat mo, kahanga-hanga. Paulit-ulit ko siyang binabasa. Totoo bang sinasabi mo? Ang akala ko hindi maganda yun. Yun ang kauna-unahan ko pero maraming taong nagandahan doon. Hindi ko inakalang may lalathala yun. Salamat. Natutuwa ko at nagustuhan mong tula ko. Pero alam mo, masyadong malungkot yun. Kaya kailangan mo pa rin magbago ng tema, Judy. Malungkot? Hindi ko alam, pero sa tingin ko binabase mo yun sa iyong kalungkutan. Marami ka bang naranasang malungkot sa iyong buhay? Ha? Binabase ko sa aking kalungkutan? Bakit mo naman nasabi? Maganda
Magaling ka sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman, pero wala nang higit pa doon. Gusto mo lang maging bayani sa isang sakuna. Huwag kang magagalit, pero yung tula mo ay walang lakas at walang lalim. Ang sinulat mo ay simple lang. Mababaw lang mga salitang ginamit mo. Mababaw ang salitang ginamit ko? Ano ka ba? Maganda ang tula ni Judy. Hindi ko alam kung anong klaseng tula ang mga sinusulat mo, pero... Hindi naman malayo kay Judy. Nakakakilig, nakakalungkot, napakapangit. Ang ibig mong sabihin, pangit ang ginawa kong tula, Leonora. Salamat sa paghusga mo. Hindi. Hindi yung panghusga. Isa yung panunuri. Sige, gusto ko na magkaroon ng recitation sa tula dahil meron tayo isang magaling na kritiko dito. Kung magagawa natin. O sige nga, Judy. Gumawa tayo ng tula. Isang tulang hindi nawawala sa katotohanan. Hindi naman ako nawawala, hindi ba? Pero nawawala ka. Paano? Pumunta na tayo sa cafeteria bago pa mapuno ang lugar na yon. Oo, tayo na nga! Julia? Ano? Meron ba akong nasabing masama? Diyan ka muna. Teka, hintayin niyo ako! Ay, nagugutom na nga ako Ang sarap naman ng pagkain natin ngayon. Ang sama talaga ng ugali niya. Nilalait pa niya ang tula ng iba, hindi ba, Judy? Sabihin mo nga sa kanila. Sa tingin ko, magiging mahigpit na kalaban ni Judy si Leonora sa paggawa ng tula. Oy, Judy, pwede ka bang magsulat ulit ng tula at ipakita mo sa kanya na magaling ka? Pero, hindi ko naman yata kaya yun. Huwag ka mag-alala, makakaya mo yun. Hindi ako nasusulat ng tula basta-basta. Ay, Judy, nakalimutan mo naman kung anong sinabi niya sa'yo? Hindi ko nakakalimutan. Pero, sa tingin ko, hindi nga maganda ang ginawa kong tula. Ano ka ba, Judy? Alam mo ba, sa tingin ko, mayaman lang siya, pero wala siyang alam. Wala talaga. Mas magaling ka sa kanya, no? Ayoko talaga sa taong sobrang yabang na sirang araw ko. Diyan na nga kayo. Ay? Mukhang kalaban din ni Julia yung bago nating kaklase, ano? Ay, mukhang magiging problema ito. Ano ba ito? Si Julia yun Ano ba problema, Julia? Ito ay kay... Gamit ni Leonora. Bakit ba nandito sa kwarto namin to? Paumanhin. Pero pumayag si Miss Strone na iakyat yung lahat yan dito. Pumayag si Miss Crone? Mister... Ako si George Fenton, ang ama ni Leonora. Sally McBride po. Natutuwa kung makilala ka. Judy Abbott po. Kumusta ka rin? Ako po si Julia Pendleton. Kumusta ka rin, Iha? Alam nyo, dating kwarto ito ni Leonora. Hayaan nyo, kami rin na mag-aayos nito maya-maya lamang, ha? Sige na, mga Iha. Mr. Fenton, bakit po ba siya tumigil sa pag-aaral ng isang taon? Tama. Sa tingin ko ay kailangan kong ipaliwanag sa inyo ang lahat. Alam nyo kasi... Papa! Sandali lang po. Leonora, ayos ka lang ba? Sinabi ko na po sa inyo na ayoko na po nito. Pero ano ba yan? May mga bagong damit ka na. Bakit yung luma pa rin ang suit mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Leonora? Ayos lang po ito sa akin. Siguro nagugulat kayo lahat ngayon. Wala nang bakanting kwarto. Ang ibig sabihin, roommates na tayo. Ayos lang? Oo. Papa, gagamitin ko na lang po yung mga gamit dito sa kwarto, kaya pakialis na po ang mga yan. Anak, dinala pa natin yan mula pa sa Florida. Ngayon na po! Pasensya ka na. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pasensya na kayo. Ayoko kasi ng magagarang gamit. Mamamasya lang ako. Leonora! Teka, sandali lang! Hindi ba sabi ko? Anak lang siya ng mayaman. Parang meron ako nararamdaman sa kanya. Sa tingin ko, hindi naman talaga siya masamang bata. Ganon din ako.
maglalaro ng basketball si Leonora. Oo, kilala siyang magaling na manlalaro sa kanluran. Hindi ako naniniwala dyan. Maglalaro rin ba siya dito? Judy, nasaan ka na ba? Nandito yung klase. Sige, mauna na kayo. Meron lang akong titignan sa library. Sa palagay ko, hanapin mo yung tula ni Leonora sa school book, no? Tutulungan na kita. Ay, yung klase natin. Sandali lang. Ito, tignan mo. Ito rin, isa itong nobela. Ang dami niyang sinulat. Maging masaya, sumayaw, tumalon, lumipad. Teka, kakaiba yata ito ah. Ano? Pakinggan mo, Sally. Maging masaya, sumayaw, tumalon, lumipad. Kahit na sa isang pagkakataon, kahit na parang nasa gubat ang iyong katawan, at maging isang malaya. Hanggang sumakit na ang kalamnan mo, pati na ang lupa ay umaalon-alon. Ang nanunuyang lalamunan at napapagod na katawan ay magiging isang masaganang ilog at sa tabing niya'y umiinom ang mga punong uhaw. Maging masaya ka, sumayaw, tumalon, lumipad. Iisa lang ang katawan mo at ang gubat. Kahit na tumayo ka sa matigas na lupa o mahulog na parang isang ulap sa langit, huwag patayin ang dahon dahil hindi na ito tatayong muli. Hindi ko naman maintindihan yan. Pareho din kaya ito ng sa akin. Maganda rin naman ito. Sally, kanino ka ba kakampi? Anong kanino kakampi? Ang bait mo talaga, Sally. Ay, Pero, saan kayang parte ng tulang ito ang nakakalungkot? Dear Daddy Longlegs, nagalit po talaga ako sa totoo lang nung pinuno ni Leonora ang ginawa kong tula. Mula po noon, hindi ko po alam na masakit po pala kapag merong bumati ng ginawa mong trabaho. Pero, yung tula po ni Leonora ang nagsabi sa akin kung gaano ako kayabang. Hindi ko po magagaya yung ginagawa niyang tula. Wala po sa kalahati ang ginawa kong tula sa ginawa niya. Si Leonora, na bukod po sa aking kalaban, ay talagang dapat ko rin po siyang igalang. o yan! Nanalo ko! Oy, hindi hindi! Ay, Daya mo? Leonora? Nakaka-istorbo ba kami sa'yo? Hindi naman, Sally. Kuminsan natutuwa akong makita kung anong nasa labas. Kumusta ka na, Judy? Ganun pa rin naman. Ha? Sige na, pumunta ka na ulit sa lamesa mo, Judy. At wag mo na aksayain ang oras mo. Oras ko naman ito Oo. Tama ka nga. Sige na, Sally. Judy, gusto mo ba makipaglaro? Ano yun? Bigla na lang siya umalis. Kung ayaw niya ng isang bagay, dapat sabihin niya. Hindi ko na kaya to. Kakausapin ko si Miss Stone bukas. Ha? Kapag hindi ko yun nagawa, tatawagan ko ang daddy ko. Magpapalipat ako ng kwarto. Judy? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Baka sipunin ka, Leonora. Leonora? Sally. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang guluhin kayo dito. Siya nga pala. Kumusta na si Judy? Bakit? Hindi ba siya nasaktan tungkol doon sa pagpuna ko sa tula niya? Nagalit talaga siya. Pero pagkatapos niyang basahin ang tula mo sa library, bigla siya nag-iba. Hindi magandang basahin ang aking mga tula. Tama. Sabihin mo sa kanya na opinion yun ng isang kaibigan sa halip na sa isang kritiko. Pwedeng sabihin mo sa kanya? Nahihiya talaga ako sa nangyari sa aming dalawa. Gusto kong tayong lahat ay maging magkakaibigan. Tama.
Magiging magkaibigan nga tayo. Salamat, Sally. Natutuwa ako. Maraming salamat sa'yo. Pakasipunin ka. Sandali na lang, papasok na rin ako. Pumasok ka na sa kwarto mo. Oo. Judy? Sandali lang. Magkamukha talaga kayo. Sally, ano bang sinasabi mo? Pareho kayo ni Lenora. Talaga? Bakit naman? Gumagawa ka rin ng tula, hindi ba? Kaya nandito ka sa kwarto? Oo. Gumagawa din si Lenora ng tula sa pasilyo. Sa pasilyo? Judy, nag-aalala siya sa'yo na nasaktan ka niya tungkol dun sa tula mo. Bali, wala naman yun. Mukha naman talagang magaling niyang si Lenora eh. Pero sinabi niya na opinion daw yun ng isang kaibigan. Ah, opinion ng isang kaibigan? Oh, ay! Ay! Ikaw pala, Judy. Kumusta? Pasensya ka na, ha? Kung nasaktan kita. Huwag ka mag-alala. Isa pa, tama naman ang sinabi mo. Wala kasi nagsalita ng ganyan tungkol sa tula ko. Alam kong nararamdaman mo. Hindi ako pumasok sa eskwelahan ng 1 linggo dahil pinuna ni Mr. Meller ang tula ko. Nahiya ako. Ah, 1 linggo? Mhm. Pero tama rin siya. 1 linggo bago ko naintindihan ang kanyang mga sinabi sa akin. Pagkatapos ng nangyari, ang mga tula ko ay nailagay sa schoolbook. Naisip ko na kapag nagkaroon ako ng kaibigan na makakausap tungkol sa mga tula, mas gagaling siguro akong magsulat ng tula. Maaari ba natin gawin yan? Oo naman. Kumusta na nga pala yung sinusulat mo? Hindi gaano maganda. Ganon din sa akin. Merong pumapasok sa isip ko na maganda, pero ang naiisip ko, isa pala yung tula na nabasa ko na noon pa. Sa palagay ko, ginawa ko lang lahat na makakaya kong gawin. Ah, Lenora, para sa akin magaling ka naman ah. Hindi naman ako talagang magaling. Mahilig lang ako talagang magsulat ng tula. Mahilig? Tama ka, nararamdaman ko rin minsan na mahilig ako magsulat. Kaya nga, hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Pero marami naman tayong oras, hindi ba? Ah? Pabot ng bola! Ang galing ng pasa. O, sige na, Judy. O sige!